Good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bungolan. Alright mga kaibigan, napakaganda po ng tanong ng isang follower po natin, no? Isang subscriber po natin. Okay, so ang tanong po niya ay sino na ba talaga daw ang ating ah, congressman ng 6th District of Manila. Okay. So, bago dyan mga kaibigan ay kung bago ka lamang sa aking channel, huwag po natin kalilimutang mag-subscribe at ibahagi rin po ang ating video upang mas marami pa po ang makatunghay dito sa mga ginagawa nating pagpapaliwanag, no, politically or anumang issue na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Okay. So, sa isang interview ni outgoing Congressman Bienvenido Benny Abante, ito po yung kanyang sabi, no? Babasahin ko lamang po verbatim, no, para wala pong dagdag bawas. Okay? So, sabi po niya, I was very, very happy about that. Jesus Mario Joseph Santissima. Ulit po guys. Medyo po, mamaya kung napapansin po ninyo yung ngipin ko, grabe. Nadapa po kasi ako, so nabali po yung aking ngipin. Okay. I was very, very happy about that. Para bang nabunutan ako ng tinik. I was actually vindicated. I still believe that the 6th District of Manila still wants me to be their congressman. I'm very thankful to the constituency, especially those that actually supported me. Okay, mga kaibigan. So dito ay sinasabi ni outgoing Congressman Benny Abante na nagpapasalamat siya sa kanyang mga constituents, no? Dahil naniniwala daw siya na yung mga tao sa 6th District of Manila ay gustong-gusto pa rin daw siya. Okay? So, eto po ang sagot natin dyan mga kaibigan. Kapag po natalo, ibig sabihin, hindi ka na po gusto ng taong bayan. Hindi ka na po gusto ng mga taga 6th District of Manila. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na winner. Okay? Kasi kung ikaw po ang gustong-gusto ng mga 6th District, ng mga tao sa 6th District ng Manila, edi sana ikaw yung number 1 na kanilang binoto. 'Di ba? So sana ikaw yung nanalo at ikaw yung ipinroklama ng COMELEC. Kasi nga, ikaw yung gusto. Tama ba ako mga kaibigan? Doon sa paliwanag ko? Kasi sabi niya gustong-gusto pa rin daw siya ng kanyang mga constituents. Kaya siya nanalo. Okay? So kung titignan natin mga kaibigan, number 2 nga siya eh. Hindi nga siya nanalo. So hindi siya gusto ng taong bayan. Yan po yung sana magising ka sa katotohanan, ano? Nasarap ng kape. Sana magising ka sa katotohanan, di ba? Outgoing Congressman Bienvenido Benny Abante. Konting din naman, konting preno rin naman kasi nga baka mapaghahalata na kapit-tuko ka dyan sa iyong posisyon sa Maynila, di ba? So, yan. At ito pa ang dahilan dyan mga kaibigan. Yung tao, idineklara po ng COMELEC, na disqualify po ng COMELEC, hindi naman po tao ang nagpa-disqualify sa kanya. Ikaw po, 'di ba? So yun na nga mga kaibigan, ang nagpa-disqualify po kay Congressman-elect Joey Uy ay itong si Benny Abante. So ipapanood ko sana sa inyo yung interview kaso wag na lang po kasi baka mababan po ako ng YouTube. So, panoorin nyo na lamang po yung interview kay Benny Abante na yun mismo yung kanyang binanggit nung na-interview po siya, no? So, siya po ay naghain po ng petisyon sa Commission on Election at pinasuri po niya yung nationality ni citizenship po ni Joey Uy.
So, siya daw po ay naturalized born Filipino. Yan po yung kanyang defense ni Benny Abante. Naturalized born Filipino daw po si Joey Uy. Okay? So, tinignan ko yung ating batas about citizenship, no? Article 6 yata yun, citizenship. O yan, hindi ko matandaan. Basta yun po, no? Citizenship. Ang nakalagay po sa ating saligang batas, kung ang iyong nanay o tatay ay natural born Filipino, ikaw po ay isang natural born Filipino. It so happen na ang nanay po ni Joey Uy ay natural born Filipina. Okay, doon pa lamang po pasok na sa banga na si Joey Uy ay isang Pilipino. Natural Pilipino po siya. Okay? So, pangalawa po no, si Congressman-elect Joey Uy ang nanalo po bilang isa sa mga councilor dito po sa Maynila. So, kasalukuyan po siyang councilor bago tumakbo bilang kongresista. So, kung nationality ang problema o citizenship ang problema ni Joey Uy, edi sana po mga kaibigan, hindi na po siya naging councilor. Tama po ba? No? So, ayun na nga, mga kaibigan. Ang may kagagawan po talaga para ma-disqualify siya ay si Benny Abante din. So, ngayon, ang tanong ko po sa inyo, naniniwala ba kayo na mahal pa ng taong bayan, mahal pa ng taga 6th District ng Manila si Benny Abante? Sige nga, magsalita nga kayo. Alam ko galit na galit dito yung mga anti-Duterte kasi malamang sasabihin nila may punto si Benny Abante, natural. Ano nga naman, apelyido pa lang, uy, hindi na Pilipino, 'di ba? Ganyan ang sasabihin ng mga anti-Duterte. Pangalawa, sabihin nila tama lang naman alangan naman na mamuno sa Pilipinas si mga Chinese, 'di ba? So tama nga naman, ganyan ang gagawin ng mga anti-Duterte. Yung mga tagasunod ni Benny Abante. Okay? So ayun guys, mga kaibigan, ano sa tingin ninyo, mahal ba yung pagkatalo ba ni Benny Abante at pagka-disqualify ni Joey Uy ay nangangahulugang mahal siya ng kanyang mga constituents? Yan po yung unang tanong. Okay, yung pangalawang tanong mga kaibigan, sino ba yung dapat maupo bilang kongresista ng 6th District of Manila? Okay? So kung titingnan po natin ang batas, no? Siyempre lagi nating gawing batas, gawing basihan kung ano po yung nakasulat sa ating saligang batas at konstitusyon, okay? So kung titingnan natin, si Joey Uy po ay naproklama na po bilang nanalong kongresista. Nag-file po ng petition, petition or kaso or whatsoever itong si Benny Abante to disqualify si Joey Uy. Ngayon, idineklara po ng COMELEC na disqualify po itong si Joey Uy. Pero ito po yung catch mga kaibigan. Hindi pa po yun final kasi nga po kailangang desisyonan po ito ng Supreme Court o ng Commission on Election. So, kailangan pong hintayin yung magiging hatol no ng Korte Suprema kasi I think no umapila na po itong si Congressman-elect Joey Uy, no, at talagang pinaglalaban na po niya na siya po ay isang natural born Filipino. So let the court no decide about it. Hindi pa po ito final. So sa makatuwid, habang wala pa pong final na desisyon ng korte, no? Habang hindi pa po final ang desisyon ng korte, wala pa pong nilalabas, ay mananatili pa rin pong congressman si Joey Uy. Masakit man, pero kailangan pa rin talaga eh. Kailangan talaga masunod ang batas eh. Batas kasi yan eh. Di ba? So, ikaw, congressman, outgoing congressman Benny Abante, konting kahihiyan naman. Oo, mahiya naman ng konti din. Mapagod ka naman kasi alam mo, ako napapagod sa ano mo eh.
Ano, Congressman Benny, ako'y napapagod sa ano mo, sa pinaggagawa mo. Mahiya ka naman. Pagurin mo naman yung sarili mo sa kahihiyan, 'di ba?